Na-experience mo na ba yung pakiramdam na parang ikaw na yung pinakamabait na tao sa mundo, pero kahit ganon parang walang nagkakagusto o naghahabol sa'yo? Lahat ginagawa mo laging available, laging handang tumulong, at laging nagpapakita ng effort. Pero bakit parang hindi sapat? Ang masakit pa, minsan mas napapansin pa nila yung taong hindi kasing bait mo, o minsan pa nga yung medyo suplado o suplada. Ang tanong, bakit ganon? Mali ba ang pagiging mabait? O baka may kulang na hindi mo lang namamalayan? Kasi bro, sa totoo lang, hindi laging kabaitan ang sukatan para mahalin o habulin ka ng tao. May mas malalalim na dahilan kung bakit kahit gaano ka ka-genuine, hindi ka pa rin napapansin o pinapahalagahan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 malalaking dahilan kung bakit hindi ka hinahabol kahit mabait ka. Kung isa ka sa mga taong nagtataka, kung bakit lagi ka nalang nauuwi sa friend zone, o bakit parang lagi kang option at hindi priority, siguradong makakatulong sa iyo to. Makinig ka hanggang dulo kasi baka nasa isa o lahat ng dahilan na to yung sagot sa matagal mo ng tanong. Reason 1. Kulang ka sa presensya o aura. Unang dahilan kung bakit hindi ka hinahabol kahit mabait ka. Kulang ka sa presensya o aura. Maraming tao ang mababait, pero hindi lahat may presensya. At bro, yun ang madalas na pagkakaiba. Isipin mo ganito, pumasok ka sa isang kwarto kasama ang 10 tao. May isang tao doon na hindi pa nagsasalita, pero parang ramdam mo agad na andyan siya. Yung aura niya malakas, may dating, at may impact. Samantalang meron ding isa na halos hindi mo mapansin, kahit katabi mo na siya buong oras. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil kulang sa presence. Madalas yung sobrang bait nagiging tahimik at background lang. Lagi kang o-nang-o, palaging sumusunod, at halos walang sariling kulay. Kaya kahit gaano ka ka-genuine, kung hindi ka ramdam, hindi ka rin hahabulin. Tandaan bro, hindi mo kailangan maging maingay para magkaroon ng presence. Ang kailangan mo ay maging buo bilang tao. Maganda kung may confidence ka na ipakita ang sarili mong paniniwala, mga interes, at mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Halimbawa, kung nasa tropa kayo at laging tanong ay, saan tayo kakain? At lagi kang sagot ay kahit saan kayo na bahala. Ano impression nila? Na wala kang sariling gusto. Pero kung may paninindigan ka tulad ng guys, subukan natin yung bagong ramen sa kanto. Maganda yung reviews. Bigla kang nagiging taong may saysay at may direksyon. Yung presence ay hindi lang sa pananalita, kundi pati sa body language. Simple lang tumayo ka ng diretso, huwag mong ibaba yung boses mo na parang nahihiya ka, at matuto kang mag-eye contact. Yung maliliit na bagay na yon, malaking epekto sa paraan ng pagtingin ng iba sa'yo. Kasi bro, ang tao ay natural na naa-attract sa may confidence. Hindi dahil gusto nila ng mayabang, kundi dahil gusto nila ng taong alam ang halaga nila. At kung gusto mong habulin ka, dapat iparamdam mo na kapag nawala ka, may malaking mawawala rin sa kanila. Kung pakiramdam mo invisible ka kahit sobrang bait mo, baka oras na para trabahuhin yung presence mo. Hindi para magpanggap, kundi para ipakita ang tunay na kulay mo. Tandaan, hindi lang kabaitan ang hinahanap, kundi yung dating na kahit wala kang ginagawa, ramdam nila na iba ka. Reason 2. Masyado kang available. Pangalawa, baka masyado kang available. At bro, ito yung isa sa mga pinaka-common na dahilan kung bakit hindi ka hinahabol. Kahit mabait ka, natural lang sa tao ang maghanap ng thrill at excitement. Pero kapag lagi kang nandyan, nawawala yung sense of curiosity at desire na hanapin ka. Isipin mo ganito, may tropa kang laging nandyan kahit kailan mo siya tawagin. Wala ka pang sinasabi, pero alam mo na kung saan mo siya makukuha. Ang ending, nasasanay ka na. Hindi mo na siya pinapahalagahan kasi hindi ka naman nahirapan para makuha yung presence niya. Ganon din sa relasyon. Kapag lagi kang available, hindi nila mararamdaman yung halaga mo kasi parang guaranteed ka na. At bro, yun yung nakakalimutan ng maraming mababait. Ang attraction parang apoy. Kailangan ng hangin para manatiling buhay. Kung sasakalin mo ng sobra, mawawala yung init. Kung palaging sagot agad, palaging oo agad, at palaging andyan kahit hindi ka kailangan, nasasakal sila. At hindi nila namamalaya na unti-unti silang nawawalan ng interes. Halimbawa, nagtitext sila ng, "Uy, bored ako." Tapos ikaw, kahit may ginagawa ka, iiwan mo para lang sagutin sila agad. Sa una, baka ma-appreciate nila. Pero pag palagi, magiging normal na lang.
At kapag naging normal, hindi na exciting. Imbes na hanapin ka, masasanay silang nandyan ka lagi. Hindi ko sinasabi bro na kailangan mong magpaka-hard to get o magpanggap na busy. Kailangan kanina na ito balanse. Maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Pursue mo yung hobbies mo. Ayusin mo yung karir mo. Gumugol ka ng oras sa pamilya at tropa. Kapag nakita nila na hindi umiikot ang mundo mo sa kanila, mas lalo silang naengganyo na maging parte ng buhay mo. Ang tao bro na-attract sa taong may sariling mundo. Yung tipong kahit wala sila, may ginagawa ka na meaningful. Doon sila may intriga at magtatanong, paano kaya ako magiging parte ng mundo niya? Kaya tandaan mo, hindi lahat ng sobra ay maganda. Kung masyado kang available, nawawala ang thrill na hanapin ka. Hayaan mong mamiss ka nila. Dahil minsan, yung distansya, yun mismo ang dahilan para maghabol sila. Reason 3. Wala kang paninindigan. Dito madalas natatalo yung mga taong sobrang bait kasi sa kagustuhan mong laging makisama. At huwag masaktan ng ibang tao, nauuwi ka sa pagiging yes man o ka ng oo kahit minsan hindi ka na komportable. Ang ending, hindi ka nila nakikita bilang seryosong tao na may sariling boses. Isipin mo ganito, may kakilala ka na kapag tinanong kung saan ka kain, sagot palagi ay kahit saan kayo na bahala. Sa una, mukhang chill at madaling kasama. Pero habang tumatagal, mapapansin mo rin na wala pala siyang sariling kagustuhan. At bro, aminin natin, nakaka-turn off yun. Ang gusto ng tao, yung may sariling desisyon at hindi natatakot ipahayag kung ano ang gusto niya. Ang totoo ang paninindigan ay hindi laging tungkol sa malalaking bagay. Minsan nasa maliliit na aksyon yan. Halimbawa, kung may sinasabi kang prinsipyo, pinaninindigan mo ba yon kahit may pressure na baguhin ang isip mo? Kung may mga boundaries ka, kaya mo bang sabihin hindi? Kahit natatakot kang baka mawalan ng favor sa kanila, kapag hindi mo kayang tumayo para sa sarili mo, nagiging mahirap kang respetuhin. At bro, tandaan mo, respect comes before attraction. Paano ka hahabulin ng isang tao kung sa mata nila, madali ka lang manipulahin at wala kang sariling backbone? Hindi mo kailangang maging palaban o matigas ang ulo para lang ipakita na may paninindigan ka. Pwede kang maging mabait pero firm. Halimbawa, kung may kadate ka at ayaw mong gawin yung isang bagay kasi hindi ka comfortable, sabihin mo. Kung may tropa na palaging umaabuso sa kabaitan mo, itigil mo yung cycle. Kapag nakita nilang kaya mong tumayo para sa sarili mo, mas lalong tataas ang respeto nila sa'yo. Bro, isipin mo ito. Ang taong walang paninindigan ay parang bangka na walang timon. Kahit saan itulak ng alon dun pupunta. Pero ang taong may backbone, siya yung may direksyon. At natural lang na ang tao ay naa-attract sa mga may direksyon kasi alam nilang may aasahan sila. Kaya kung feeling mo hindi ka hinahabol kahit mabait ka, baka oras na para ipakita na kaya mong panindigan ang sarili mo. Dahil hindi lang bait ang basehan, kundi lakas ng loob at respeto sa sarili. Reason 4. Wala kang misteryo or excitement. Bro, kahit gaano ka pa kabait, kung predictable ka palagi, mabilis kang nawawalan ng spark sa mata ng ibang tao. Tao tayo likas sa atin yung mahilig sa thrill, sa discovery, at sa pakiramdam na gusto ko pa siyang makilala. Pero kung sa unang linggo pa lang, ibinuhos mo na lahat ng kwento mo, lahat ng sikreto mo, at lahat ng ginagawa mo araw-araw, saan pa sila kukuha ng curiosity? Wala na. At kapag wala ng curiosity, nawawala na rin yung urge na habulin ka. Isipin mo na lang yung isang seryeng pinapanood mo. Kung sa unang episode pa lang, sinabi na lahat ng ending at twist, gugustuhin mo pa bang tapusin? Siyempre hindi. Ganon din sa tao. Kung lahat ng bagay tungkol sa iyo ay halata na at wala ng bago, mawawala yung excitement na makasama ka. Ang misteryo hindi ibig sabihin na magpaka-plastic o magtago ng totoo. Ang ibig sabihin, magtira ka ng konti para sila mismo yung gustong makadiskubre nun. Hindi mo kailangang sabihin agad lahat ng ginagawa mo. Hindi mo kailangang maging open book sa unang chapter pa lang. Maglaan ka ng pagkakataon para unti-unti kang makilala. Bukod sa misteryo, malaking bagay din ang excitement. At bro, hindi lang pera o magandang lifestyle ang kailangan para maging exciting. Ang exciting na tao ay yung may passion. Halimbawa, mahilig ka sa photography o sa sports. O kahit sa simpleng pagluluto ng bagong recipes. Yung tipong kapag kinuwento mo, nahahawa sila sa energy mo. Kasi bro, attractive ang taong may sariling buhay at sariling mga interes.
Nakakaengganyo yung makita na may bago kang ginagawa, may bago kang natututunan at hindi ka nakadepende sa kanila para lang maging masaya. Kapag ganon, natural silang mahuhumaling kasi gusto nilang maging parte ng mundo mo. Kaya kung sa tingin mo hindi ka hinahabol, kahit mabait ka, tanungin mo ang sarili mo, may misteryo pa ba ako? May excitement pa bang makukuha sa akin? Eh kung wala, baka oras na para magdagdag ka ng kulay sa buhay mo. Dahil bro, hindi lang kabaitan ang hinahabol, kundi yung thrill na may bago silang madidiskubre sa'yo araw-araw. Reason 5. Hindi ka priority. Dahil hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, panglima at pinakamahalaga sa lahat. Baka hindi ka nila hinahabol kasi hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo. Bro, isipin mo to. Kung ikaw mismo hindi mo nakikita yung halaga mo, bakit pa nila gagawin? Maraming mababait na tao ang nauuwi sa friend zone o napapabayaan kasi sobra silang nagbibigay. Lagi nilang inuuna ang iba hanggang sila na yung nauubos. Ang ending, sila pa yung hindi pinapahalagahan. Ganito yan, kung palagi kang available kahit pagod ka na, kung lagi mong inuuna ang kaligayahan ng iba kaysa sarili mo, at kung handa kang magsakripisyo ng sobra para lang mapansin, ano yung mensahe na pinapadala mo? Simple lang, hindi ako kasing halaga ng iba. At bro, kahit hindi nila aminin, yun ang nagiging tingin nila sa'yo. Kasi kung paano mo tratuhin ang sarili mo, yun din ang standard na ituturo mo sa kanila. Kung pinapakita mong okay lang sa'yo ang mapabayaan o lagi mong inuuna ang iba, hindi nila maiisip na unahin ka. Pero baligtarin mo. Kapag inuna mo ang sarili mo, nagfo-focus ka sa goals mo, nag-aalaga ka ng katawan mo at ginagawang priority yung mental health at happiness mo, iba ang dating. Hindi ka lang basta mabait, nagiging tao kang may direksyon at may respeto sa sarili. At bro, yun ang talagang attractive. Isipin mo yung taong confident at buo. Hindi siya desperado sa atensyon kasi alam niya ang value niya. Hindi niya kailangan manghingi ng validation kasi siya mismo nagbibigay ng validation sa sarili niya. Yun yung taong hinahabol. Kasi may aura siyang nagsasabing, kung hindi mo ako pipiliin, may mawawala sa'yo. Kaya kung gusto mong habulin ka, simulan mong unahin ang sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay pagpapakita ng self-respect. Tandaan bro, kapag pinapakita mong kaya mong mahalin ang sarili mo, mas lalo kang mamahalin ng iba. At hindi lang basta mamahalin, sila pa mismo ang maghahabol para mapunta ka sa buhay nila. Ngayon bro, nadaanan na natin yung 5 dahilan kung bakit kahit gaano ka kabait, hindi ka pa rin hinahabol. At malinaw na ang kabaitan, kahit gaano kahalaga, hindi siya sapat kung wala itong kasamang presence, paninindigan, misteryo, excitement, at higit sa lahat self-respect. Hindi ko sinasabi na mali ang pagiging mabait, ang punto ko dapat balanse. Kasi bro, ang kabaitan na walang backbone, nauuwi sa pagiging background character sa buhay ng ibang tao. Pero ang kabaitan na may kasamang respeto sa sarili, yun yung klase ng tao na hindi lang hinahabol, kundi pinapahalagahan at pinipili araw-araw. Kung may tumama sa'yo sa video na to, baka oras na para mag-reflect. Tanungin mo ang sarili mo, alin sa 5 rason na ito ang pinakakailangan kong trabahuhin ngayon? Tandaan, maliit lang ang adjustments pero malaki ang magiging epekto. At kung nagustuhan mo itong usapan natin bro, box you want to kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Dahil dito sa channel na to, hindi lang basta tips ang makukuha mo. Pag-uusapan natin ang stoicism, ang tunay na nature ng babae, at kung paano mo mababalanse ang kabaitan mo sa pagiging taong may presensya, paninindigan, at respeto sa sarili. I-share mo rin itong video sa tropa mong palaging nagtataka kung bakit, kahit sobrang bait nila, nauuwi pa rin sa friend zone. Malay mo, ito na yung sagot na matagal na nilang hinahanap. Kaya bro, piliin mong unahin ang sarili mo, hindi para iwan ang iba, kundi para ipakita na may halaga ka. At tandaan, kapag alam mong may value ka, hindi lang sila hahabol, sila pa mismo ang gagawa ng paraan para manatili sa buhay mo.